Paulit-ulit na sinasabi ng China, mga kapatid, na ang Japan daw ay delikadong magkaroon ulit ng tinatawag nilang new militarism dahil baka daw mabalik, no, yung history kung gaano naging kalupit ang Japan. Pero ang sabi ng Japan, di nila hangad manggera. No, taliwas daw 'yan sa pananaw ng China. So para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin ang balita mula rito sa 24 oras. Samahan ninyo ako, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, bago natin simulan ito, maraming salamat sa ating mga bagong followers. Nasa 512,000 na po tayo. Kung bago ka pa lamang dito, syempre huwag mong kalimutan mag-follow para friends tayo, di ba? At kung ikaw naman ay bago lang dito sa ating YouTube channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na nga, sumagot na ang Japan sa alegasyon ng China na tila pang World War daw, mga tol, ang mga binabalangkas ng Japan. So panoorin natin tong balitang to mula rito sa 24 oras. Bigyan natin ng reaction and commentary. Sinagot ng Japan ang alegasyon ng China na tila pang World War ang mga binabalangkas ng militar nito, kabilang ang pagtulong sa Pilipinas. Paalala ng Japanese Pang World War daw, sabi ng China. Kabilang na doon yung ginagawang pagtulong ng Japan sa Pilipinas, kasi alam nyo naman, magbibigay daw sila ng eroplano, magbibigay sila ng mga warship. So sinasabi ng China na ang ginagawa daw o yung binabalangkas daw ng Japan is pang World War. Grabe naman, advance naman sila mag-isip masyado, di ba? Samantalang hindi nila sinasabi yan sa ginagawa ni Kim Jong-un na nagpapalipad ng mga missile. Hindi nila sinasabi yan sa tropa nila, no? Ay, naku po. ambassador. Halika natin. Sinagot ng Japan ang alegasyon ng China na tila pang World War ang mga binabalangkas ng militar nito, kabilang ang pagtulong sa Pilipinas. Paalala ng Japanese ambassador, pagdepensa lang ang pinapayagan ng kanilang konstitusyon at hindi panggigera. Ang one-on-one interview sa kanya ng GMA News sa pagtutok ni JP Soriano. Ito mahirap kasi sa bansang China eh. Hindi ko nila lahat, mga tol. Ito kasi problema. Parang ang tila ba ang gusto nila yung lagi silang lamang, no? Kailangan pag malakas na nga sila, no doubt malakas na nga sila, higanting bansa sila eh. Sila na nga yung may pinakamalaking naval forces sa buong mundo eh. Sobrang lakas na nga nila eh. Pero yung mga maliliit na bansa na naaapektuhan sa kanilang pagpapalakas, tila ba ayaw pa rin nila na itong mga maliliit na bansang to is magpalakas din para kahit papano may palag naman o may depensa man lang. Diba? Pati yun, mga tol eh. Pinupunat, binabatikos pa katulad ngayon. Halimbawa, riba, dito sa Pilipinas, pag nagsasagawa tayo ng mga baligatan exercises, tinututulan nila. Ay, naku po. Sa 4 na araw na state visit sa Japan ni Pangulong Bongbong Marcos, naplantsa ang mga kasunduan ng Pilipinas sa Japan para palakasin pa ang defense at maritime security ng Pilipinas. Pero pumapalag ang China na nababahala umano sa binansagan nitong Japanese military expansion na ang pagkakabalangkas umano ay pang World War II. Alam nyo bang may partnership din sila ngayon ng Russia? Alam nyo ba yun? Pero etong China at saka Russia. matagal ng patakaran ng Japan ang umiwas sa ganyan. Katunayan, sa post-war constitution nito noong 1947 ay partikular na inilagay sa Article 9 na tinatalikuran nito ang gyera bilang karapatan ng kanilang bansa sa pag-aayos ng mga international dispute. Yan no? Pangungunahan pa ba nila kung ano yung mismong nakalagay na sa constitution ng Japan? Siyempre dapat yung Japan mismo, mga tol, susunod sila sa sarili nilang batas. Pinapangunahan pa sila ng China. Ito nakalagay sa Article 9. No? Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order. The Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation of the threat or use of force as means of settling international disputes. Diba? Pinaalala rin ito ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya nang hingan ko ng reaksyon sa nabanggit ng China. Hanggang paghahanda sa depensa lang anya ang pinapayagan sa kanila. Depensa lang, kumbaga parang halimbawa sa isang bahay,
'Di ba? Pwede ka maglagay ng guard, pwede ka maglagay ng CCTV, pwede ka maglagay ng bakod mo. Basta pang depensa lang, hindi yung tipong gagawa ka ng mga bagay na pwedeng makasagabal o makasakit ng mga kapitbahay mo, 'di ba? Ito pandepensa lang talaga. na. Hanggang paghahanda sa depensa lang anya ang pinapayagan sa kanila. Japan has consistently followed the path of a peace-loving nation for more than 80 years. Japan's policy is defense-oriented, is allowed only in a strictly limited environment in accordance with our constitution. Sabi ng Japan, baka ibang bansa ang nagpapalawig ng kakayahang militar, bagaman hindi niya ito pinangalanan. Na back to you eh. Back to you. Back to you. Ngayon, sino mga tol ang nagbabalangkas ng pang World War? Imagine nyo mga tol kung etong Japan nga ba ang nagbabalangkas ng pang World War o yung mga bansang patuloy na nagtatayo ng mga military base sa mga teritoryong di naman kanila, may tinatamaan dyan. Yung nagpaparada ng napakalalakas nilang missile, pinapakita nila kung gaano sila kalakas. Ginagawa ba ng Japan yon? Yung mga nagpapakita na sila talaga ang pinakamalakas, yung mga nananakot, yung mga nagbabanta. O ngayon, sino nagbabalangkas ng pang World War? O kayo mismo masasagot ninyo yan eh. Nasasaksihan naman nating lahat eh. There are countries that have continued to expand military capabilities in quite an opaque manner over many years and have been continuously strengthening their attempts to change the status quo. Ang Status quo. Halimbawa na lang mga tol, merong isang malaking dagat. Tawagin natin sa pangalang South China Sea. Di ba? Tawagin natin sa pangalang South China Sea. Yan South China Sea, hindi isa ang nagmamay-ari niyan. Di ba? Hinati-hati yan eh. Meron tayong kanya-kanyang bahagi dyan eh. Meron tayong exclusive economic zone. Meron din sila. Meron din ng Malaysia. Meron din ng Vietnam. Meron ng Taiwan. Meron yung ibang mga bansa dyan. So bawat exclusive economic zone, yan ay pinapakinabangan dapat nung bansang may karapatan o may sovereign rights doon sa exclusive economic zone na yon. Yan ay naaayon sa international law. Yun ay naaayon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan. Pero merong isang bansa na paulit-ulit na sinasabing kanila yan. Yan ay kanila at pamana sa kanila yan. Meron daw silang historical rights dyan sa napakalaking dagat na yan. So ang ginawa nila mga tol, nagpakalat sila ng mga barko nila. Yung ibang mga mangingisda, kahit na 100 o 50 nautical miles mula doon sa baybayin ng bansang kinabibilangan ng mga mangingisdang yun. For example, dito sa Pilipinas, 50 nautical miles pa lang mula sa Zambales, nandoon na yung mga Coast Guard nila. Nang haharang na. Pero yung Japan pa ngayon, ang sinasabi nilang nagbabalangkas ng pang World War. Kita nyo yun mga tol kung paano nila baliktarin ng katotohanan. ganyang mga pumapwersa ang umano'y tinututulan ng Japan. Kinumpirma rin naman ni Ambassador Endo na nakabuo na ng kasunduan ng Japan at Pilipinas para maibigay na ng Japan sa Pilipinas ang Abukama-class destroyer. Anya sa panahon ngayon ay walang isang bansa ang kayang harapin ng mag-isa ang lahat ng hamon. Hindi ko to sinasabi dahil bibigyan tayo ng Japan ng Abukama-class mga tol. Well, sinasabi natin to kasi first hand nakaka-experience talaga ang ating bansa ng mga pangaharas. 'Di ba? Nakaka-experience ang ating bansa ng mga pantataboy, pangwa-water cannon, pagbangga, 'di ba? Pangharas sa mga mangingisda natin. 'Di ba? Sino gumagawa nun? Yung mga bansang nagmamalinis o hindi pala yung bansang nagmamalinis na akala mo naman talaga sila at tagapagpanatili ng kapayapaan pero ang totoo sila sumisira. We believe that by enhancing the defense capabilities of allies and like-minded partners, we can strengthen regional deterrence. The Philippines is Japan's maritime neighbor and a strategic partner that shares fundamental values and principles. Sa susunod na taon,
ay maaari namang maibigay ng Japan sa Pilipinas ang karagdagang multi-engine training and light transport aircraft. Basta ang alam ko, maraming ibinibigay na tulong ngayon ng Japan. Bagamat meron tayong hindi magandang history sa kanila, past is past, history is history. Ang importante mga tol, yung kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi uulitin ko ulit yung sinabi ko nung nakaraan na, yung history nangyari na yan, wala na tayong magagawa dyan. Pero in the future, meron tayong binubuong history ngayon. At kung ano yung nangyayari ngayon, yan ang magiging history sa susunod na mga henerasyon. Kung hindi pa matatapos ang mundo dahil nga kita nyo naman, nagsasagawa sila ng mga paglalaban-laban. Ano masasabi ninyo tungkol dyan mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion. Hanggang sa muli, peace out!